Ngayon mga paps, tuturuan ko kayo kung paano ba mag-park ng isang automatic na kotse sa isang pataas or paakyat na kalsada. Inyo, nakapaahon tayo mga paps. So, papakita ko sa inyo kung paano ba mag-park ng isang automatic na hindi kayo makaka-experience ng pagtigas ng inyong cambio o yung shifter, or maiiwasan nyo rin yung paglagutok. Okay? So, simulan natin. So, ito ngayon nakapark tayo. Ayan na, nakapark tayo. So, nasa park. Then, naka-properly handbrake. Pero, ganito yung scenario. Paano kung nasa drive tayo, paparada na tayo? So, siguro, anuhan na natin isang scenario mga... Okay, so, lagyan natin sa drive. Okay? Then, release natin yung ating handbrake. So, naka-drive. Nakababa yung handbrake. Paano ba natin ipapark ng tama yan? So naka-hold yung paa ko sa ating preno. Okay. So unang step natin. Okay, unang step, ilagay natin sa neutral. Yan. Okay. So nasa neutral na yung ating cambio. Okay. Pangalawang step, iangat yung handbrake ng maayos. Okay? So nakaangat ang ating handbrake. Okay? To counter check kung okay na yung pagkakakapit ng ating handbrake, pwede nating tanggalin yung paa natin sa preno. Yan. Oops, yun. Medyo umatras, no? Sabihin, hindi pa maganda. Okay, so yun. Oh. Ayan mga paps. So hindi na tayo umaandar dahil sa handbrake. Ibig sabihin, maayos na yung ating pagkaka-handbrake. Wala yung paa natin sa preno. Okay, so ngayon, ano na natin? Apakan na natin yung ating preno ulit. Okay? Then, tsaka natin ilalagay sa park. Yan. Okay? So, nasa park, naka-handbrake na maayos, pwede nating i-release yung ating preno. So, yun. So, nakita nyo mga paps, no? Ganyan yung tamang pag-parking ng isang automatic pag sakaling nasa sobrang mataas kayong kalsada or paahon na kalsada or pababang kalsada. Ang pinaka-idea dito is maiiwasan ninyo yung pagtigas or paglagutok ng inyong shifter. Okay? Kasi may mga ganito yan. May mga pagkakataon kasi na pag yung ating handbrake is maluwag yung pagkakaangat natin, o hindi niya napapahinto yung sasakyan, ang mag-hold ng weight ng ating kotse para hindi umatras is yung ating shifter o yung ating parking pole. Yun yung locking mechanism. Now, yung locking mechanism na yun, pag na-stress yun, pwedeng mag-disengage. Okay? Or worse, pwede siyang mabali. So pag nabali yan, kakalog-kalog na yan sa loob ng transmission at hindi na natin alam kung saan siya papunta. At pwedeng makasira yan sa mechanism natin sa loob ng transmission. So it's better na i-park natin ng maayos. Pero ito naman yan, kung nasa pantay naman kayong kalsada, ibig sabihin hindi naman umaabante or umatras yung sasakyan, hindi nyo naman kailangan gawin yung nabanggit ko, no, na i-handbrake nyo muna, i-neutral, angat yung paa sa preno, then apak ulit sa preno, then ilagay sa park. Hindi nyo na kailangan gawin yun. Pwede naman yan, angat lang yung handbrake, ilagay nyo sa park, or ilagay nyo sa park, angat yung handbrake, okay lang yun. Kasi hindi naman umaabante or umaatras yung sasakyan. Pero kung nandun tayo sa pagkakataon na nasa pababa or paakit tayong kalsada, highly recommended mga paps na gawin ninyo yan. Okay? So ganun yung idea niyan. So sana may nakukuha kayong mga idea, no, kung paano ba yung paggamit ng automatic. Yun naman yung pinaka-end goal natin dito mga paps, yung sabihin na natin kahit konti lang may nakuha kayong idea kung paano ba mag-park ng isang automatic. Kasi ganito yan, may mga senaryo kasi pag yung sasakyan is nasa pababa or nasa paakyat na kalsada, itong ating shifter tumitigas to. Minsan hindi mo hindi mo maalis, or pag pinilit mo yan, may marinig kang lagutok, which is hindi maganda yon sa ating transmission. Yung iba nga kailangan pantusukin to para lang mailipat. Okay?
Pero may mga pagkakataon din mga paps na kaya pala tumitigas or lumalagotok yung kanilang shifter pag nire-release sa park, dahil yung kanilang handbrake ay hindi na maganda. Kumbaga kailangan nang i-adjust para kumbaga kailangan for adjustment na pala yung handbrake nila. Kumbaga tumatakbo na pala yung sasakyan kahit naka handbrake. Okay? And yun na, ito idea lang din pala no sa mga new driver dyan ng automatic. Baka syempre iba siguro yung mga nanonood sa atin marunong na pero doon sa mga new driver ng automatic, yung park kasi hindi mo yan matatanggal kung hindi mo aapakan yung preno. Okay? So para matanggal mo yan, kailangan mong apakan yung preno. So ito, pag ito kasi pinilit ninyo yan, pwedeng masira yan. Okay? So yun yung isang idea dyan. Kaya mga paps no, pag gagamit kayo ng automatic, lalo na kung nakaparada kayo sa isang pababa or paahon na kalsada, better na i-check nyo mabuti. Okay? Para wala kayong problema talaga dyan. And yun, mabuti na yung may alam. Yun talaga yun. Yun ang bottom line dito mga paps. Mabuting may alam kayo kung paano ba mag-park ng automatic na kotse. Yun, may mga magka-question. Kuya Shane, paano ba kung naka-push start button? I mean yung naka-electronic handbrake. Kung naka-electronic brake naman kayo, usually hindi naman kailangan nyo nang gawin kasi kusa na yan wala nang problema yan. Pero sa mga mga traditional na handbrake, traditional na automatic, medyo kailangan natin. Okay? So depende talaga sa kotse no. Yung mga sophisticated na kotse, mga high-end, hindi wala na yan. Basta ilagay handbrake mo na yan kasi electronic naman yung nagpapakapit nun So hayaan mo na yun. Hayaan mo na siya mag-isip doon. Pero yung mga katulad dito, medyo traditional pa yung automatic, yung di handbrake pa, di angat. Ayun talaga, highly recommended yan mga paps. Okay? So yun, sana nakakuha kayo ng konting idea with regards automatic. Maraming salamat pala sa mga nanonood, sa mga na-appreciate yung mga video natin. Sana naman i-support ninyo yung mga video natin. And you can share this video especially dun sa mga new driver ng automatic na kotse. Para naman may konting idea sila kung paano nga ba ginagamit ng tama ang isang automatic. So sa akin naman kasi, tinuturo ko lang to para at least hindi na kayo magkaroon ng problema sa inyong sasakyan. Kumbaga, yung assurance na magtatagal dahil alam ninyong gamitin ng tama, yan talaga yung pinopromote ko no, as a content creator. Na gusto ko walang na masisira. Kaya nga lagi sinasabi ang pinaka end goal ko dito is ma-enjoy natin yung kotse with a minimal cost. So yung minimal cost na yun ibig sabihin hindi tayo gagastos sa mga sira dahil sa mga error ng isang driver. So para sa akin yun talaga yung pinaka end goal ko dito, yung wala na tayong magagastos masyado or minimal lang or halos maintenance lang. Pero yung mga repair wala na. Okay? So yun mga paps no, maraming salamat sa mga nanood. Simpleng video lang naman to. Sana may nakuha kayong idea and you can share this video. At kung sa tingin niyo ay nakatulong sa inyo, i-comment down below nyo na lang kung ano man yung mga gusto niyo pang topic na i-tackle natin in the future. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.